Opo, bakit po kaya? Ano po kaya ang dahilan? Ano po ang dahilan? Kasi 10 minutes lang ito, boss. Bilisan Yes. natin. Eh, baka ako'y Ang palayasin ng ating yes, senador. ang sinasabi po ay yung ating medyo mahigpit po yung ating fiscal po. Kaya sinasabi niyo po ba na kayo dapat higpitan? Eh kayo po, di ba ang sinabi po ng gobyerno natin ay food security? Ang pinaglalaban po ng ating mahal na senador dito, food security. Eh, di ba po kayo ang may responsibilidad dito para magkaroon? Sabi nga po, eh, yung pagkauhaw ng lupa ng mga magsasaka, kayo po ang didilig. Sir, eh, dumali po ba o humaba pa ang prosesyon? Ah, palagay ko po mas madali naman ngayon po dahil nga diretso na kami makikipag-usap. Bumaba ang inyong budget. Ang inaasahan po kasi namin, Mr. Chair, is that of course yung ibang component ay dadalhin ng Department of Public Works and Highways kasi po ang gusto na nga ng ating presidente dapat yung flood control po ay water management project. So kami po ay Ay nagsumiti. malaking kapalpakan na po ang nangyari sa DPWH. Wag na po natin silang asahan dahil siya ngayon eh yung blue ribbon naging red ribbon. At in fact po yung project pala na tinutukoy ni Kyle ay hindi po sa ating administration yon, Mr. Senator. Noon pang nakaraang administrasyon po. Naayos na po ba yun? Maayos naman po. Actually po, Mr. Senator, yung isang project po doon na kinocomplain ni Kyle was yung 40 million, 2020 po siya na ipabid at 2021 po natapos. Sa anong lugar po yun? Parang sa farm yata yun eh. Maging Lanao del Sur po. Opo. Pwede po makita ba? Akala ko may picture po yan. Meron po, baka pwede natin i-share. Chairman, mabalik lang tayo. Yes, go ahead, go ahead. Sa napatay. So masasabi niyo po talaga na sa inyo pong ahensya wala pong nangyaring anomalya. Opo, gusto ko lang po idagdag. Kasi Mr. para Chair. maliwanagan po natin, dahil Opo. alam niyo po, tinawag po ang atensyon namin kasi ng mga grupo. Chair, gusto ko pong ulitin, ano po, na yung kanyang tinutukoy ng mga projects ay projects ng previous administration. Sila ang nagpundo, sila ang nagpabid, natapos nga sa previous administration, kaya nga, bakit naman kami masasaktan? Kami naman po ay nag-invest. Napatay sa administrasyon mo eh. Huwag mo na ituro yung dating administrasyon. Ba? Hindi, Lumang tugtugin na yan. So, ito pong tukmol na senador na ito, na si Robin Padilla, ayaw niya na matumbok o ayaw niya na mababanggit ang dating administrasyon. Siyempre, si Digong yan. At kung meron mang mga anomalya na nasilip, itong si Kyle, na dati pong legal researcher ng National Irrigation Authority, at siguro baka may natuklasan to na anomalya o korupsyon noong panahon ni Digong dahil meron nga daw pong mga project na ghost project ang NIA. Doon daw po sa gawing farm, naku po. Ayaw na ayaw ni Robin Padilla na matutumbok ang administrasyon ni Digong. Actually, kahit naman pigilan ni Robin Padilla yan, pigilan ng mga Duterte dogs sa Senado, alam naman natin, lalabas at lalabas yan. Katulad niyan, di ba? Hindi na mapigilan yung paglabas ng mga korupsyon na ginawa ng mga kaalyado, kakampi, tauhan, at ng mismong si Digong. Ito po yung full video ng hearing na yan sa Senado na kung saan ay pinag-usapan po ang budget ng NIA at napunta nga po doon sa issue ng pagkamatay ng legal researcher na si Kyle. Senator Robin, you have 10 minutes. Go ahead. Maraming salamat po sa ating ginagalang at hinahangaan na tagapangulo ng komite na ito na nagsisilbi pong bayani ng mga magsasaka ngayon at pinaglalaban po ang karapatan ng mga magsasaka sa mga oras na ito at buong puso pong nagpapasalamat ang mga nasa Nueva Ecija at nasa Camarines Norte at nasa BARM sa inyo at napapanood po namin ang inyong pakikibaka para sa karapatan ng mga magsasaka. Meron lamang po ako mga konting katanungan sa atin pong administrator. Opo, nagtataka lamang po ako kasi dati po ang inyong kapulungan ay nasa ilalim po ng DA. Tama po ba? At nung 2024, kayo po ay inilipat sa ating Pangulo.
At ang gumawa po ng budget ay DBM. Di ba po? Ang DBM ay nasa ilalim ng Pangulo. Bakit po kaya kayo binawasan? Ano po kaya ang dahilan? Di ba po dapat kayo ay nadagdagan? Pwede po Ah, bang itanong? ah, ang totoo po, kung NEP to NEP ang comparison, Mr. Chair, is that nag-increase naman tayo. But pagka GAA na to NEP, yun po yung nag-decrease, Mr. Chair. Diretsahan po tayo kasi sinasabi nyo lumiit ng ilang porsyento. Opo, diretsahin po natin. So sa ilalim po ng opisina ng presidente, kayo lumiit ang inyong budget. Kasi ang Ah, gumawa po ng NEP ay DBM eh. Tama po yun, Mr. Opo, bakit po kaya? Ano po kaya ang dahilan? Ano po ang dahilan? Kasi 10 minutes lang ito, boss. Bilisan Yes. natin. Baka ako'y Ang, palayasin ng ating yes, senador. ang sinasabi po ay yung ating medyo mahigpit po yung ating fiscal Kaya sinasabi niyo po ba na kayo dapat higpitan? Kayo po, di ba ang sinabi po ng gobyerno natin ni food security? Ang pinaglalaban po ng ating mahal na senador dito, food security. Di ba po kayo ang may responsibilidad dito para magkaroon? Sabi nga po yung pagkauhaw ng lupa ng mga magsasaka, kayo po ang didilig. Kumbaga kayo yung asawa eh. Paano po kaya yung kayo magdidilig kung mahina ang inyong ano po, budget? Tama po yan, Mr. Chair. In fact, ang isang plano po kasi noon, ang pagkakaintindi ko po, kaya kami dinala rin sa opisina ng ating Pangulo ay para mapapadali po yung tinatawag na convergence projects. Ito yung, Dumali po ba? um, Diretsahin niyo po para, sir. Dumali po ba o humaba pa ang prosesyon? palagay ko po mas madali naman ngayon po dahil nga diretsa na kami makikipag-usap. Bumaba ang inyong budget. Ang inaasahan po kasi namin, Mr. Chair, is that of course yung ibang component ay dadalhin ng Department of Public Works and Highways kasi po ang gusto na nga ng ating presidente dapat yung flood control po ay water management project. So kami po ay Malaking kapalpakan na po ang nangyari sa DPWH. Wag na po natin silang asahan dahil siya ngayon yung blue ribbon naging red ribbon. Sir, ano po ang kailangan po ninyo? Kasi maniwala po kayo sa akin, matindi po ang kakampi nyo ngayon. Ang committee chairman po ng agriculture magandang kakampi ninyo. Kaya diretsahin nyo po kami kung ano po ang kailangan ninyo para po totoong mangyari na yung dumating naman po ang kaligayahan sa ating mga magsasaka. Tama po. Actually, Mr. Chair, ang lagi po namin sinasabi at ang mga magsasaka natin noon ngang dumalaw ang ating presidente sa Cagayan, may pinasinayaan po sila na flood control project doon na unang-unang talagang pinuri niya na nakakatulong sa irigasyon. Kasi nagtulungan po ang NIA at DPWH doon. Ang sabi ng isang farmer doon, kahit na nandyan ang patabas, yan siya, kahit anong tulong nyo sa amin, kung walang tubig, wala rin hong mangyayari. So, ang food security po, naniniwala rin po tayo, ang paniwala po talaga natin is number one na kailangan ay irrigation facility. Kahit po, kung susobrahan ko magsalita, pwede ka nga magtanim po kahit walang lupa, dahil hydroponics, pero hindi ka pwede magtanim na walang tubig. So, kung nakikiusap po kami dito sa committee po, sa inyo po, sa lahat, kung pwede, madagdagan naman yung budget po. Masasabi niyo po ba na ibalik na lang sa DA kaysa nasa ilalim pa ng Office of the President? Mas madali pa po yung buhay ninyo nung nasa DA po kayo o nung nasa Office of the President? Actually po, medyo parehas lang naman po ang kaya lang po ang DA naman, weekly naman po ang meeting namin. Yung aming convergence project with DA po ay lalo pong napagtibay naman. Kasi maganda po yung aming convergence project with DA. Sino umuupo, sorry, with the permission of Senator Padilla, sino umuupong chairman ngayon ng NIA? Ang Office of the President, Executive Secretary po. So may representative si ES. Yes po. At ang Vice Chair ng NIA po ngayon ay Department of Agriculture po. Sino umuupo bilang Vice Chair? Si Rice, ang ating Yusek for Rice, Chris Morales po. So merong kinatawan ang DA sa board ng NIA Yes po. para merong koordinasyon.
Yes po. Dagdag na lang po, sir, kasi po kawawa na po ang magsasaka. O medyo iwan na po. Iwan na. Lahat po gumaganda na ang buhay. Yung mga magsasaka, iwan na iwan, boss. Opo, kayo na lamang po ang inaasahan, ang DA at kayo. Sana po maging derechahan na lang po ang kung ano man yung kailangan talaga. Huwag na po nating intindihin kung sino yung nakaupo, kung sino. Sa amin naman po, wala nang politika eh. So totoo lang po, hindi na namin iniintindi ng aming chairman kung ano pa yung politika mo o ano yung politika niya. Magsasaka na lang po ang isipin natin, boss. Kung ano po ba, sa ngayon, magkano po ang kailangan ninyo? Ang initial nga po na request namin, kahit na nga sana huwag kaming dagdagan kung balik man lang po sana yung pantay doon sa aming GAA po nung nakaraang taon. Abay, marami na po tayong matutulungan magsasaka po. Ay, Ipantay kapartner lang. niyo po ako dyan. Sasabihin po natin yan sa ating chairman. Pagtutulungan po namin dahil alam niyo po, maswerte po tayo dito ngayon sa chairman natin sa agriculture at talagang sa kanya po walang politika. Lusob ng lusob ito eh. Kaya sana po, pagtulungan po natin. Isang question na lang po. Yung tungkol po doon sa namatay, pwede po bang sagutin niyo po kami? Ano pa talaga ang nangyari doon sa batang yon? Bakit? May nagsasabi pa na kasalanan pa ng bata. Ano po ba nangyari doon sa abogado na yun? Well, actually po, ang nakakalungkot nga ay nangyari, ano po, actually hindi lamang si Kyle ang naging empleyado po ng National Irrigation. Yung magulang po niya, yung nanay at tatay niya ay nagtrabaho rin po sa NIA. In fact, yung mother niya is ang aming HR po noong time na yun, nung nakaraan, bago po siya mag-retire. Ang NIA po ay mariin po kinokondena yung nangyari kay Kyle, ano po, at nakakalungkot lamang po na kami yung naituturo. But ang totoo po niya, nung tinignan ko nga ho yung post ni Kyle sa kanyang Facebook, yung kanyang mga binabatikos, ano po, ay doon yung aming print po namin mga isang dangkal yung binabatikos niya na iba't ibang ahensya. Sa NIA, may mga lambing lang naman po siya ng mga pinatignan ng mga project, which kami naman po ay aming binalidate. Ano po? Ibig niyo pong sabihin, hindi lang po yung corruption daw sa inyo. Daw po wala po akong sinasabing meron. Daw, sabi na po ni Kyle na meron daw pong corruption sa inyong tanggapan. Hindi po kami. In fact, yung kanyang mga issues, meron na po kaming press release sa agency. Makikita nyo sa aming Facebook account. Pinapakita nga po namin yung comparison po doon sa aming Facebook account nung pinost ni Kyle at saka yung totoo po na sitwasyon ng project. At in fact po yung project pala na tinutukoy ni Kyle ay hindi po sa ating administration yon, Mr. Senator. Noon pang nakaraang administrasyon po. Naayos na po ba yun? Maayos naman po. Kung Sabi po nila meron. Meron kayong sinumiti na pwede nyo bang ipakita? Pwede bang ipakita yung ating report? May composite report po kasi sa Yes. maging. Pwede nyo bang ipakita rito para may record tayo? Habang hinihintay, teka, wait lang po ha. Natanggap ko yung report, no? Pero magandang maipaliwanag kay Senator Padilla ito. Actually po, Mr. Senator, yung isang project po doon na kinocomplain ni Kyle was yung 40 million, 2020 po siya na ipabid at 2021 po natapos. Sa anong lugar po yun? Parang sa farm yata yun eh. Maging Lanao del Sur po. Opo. Pwede pong makita ba? Akala ko may picture po yan. Meron po, baka pwede natin i-share. Pinigay sa akin ito. Itong report natin. Andito sa akin. Wala kayong ano nito? Meron. May copy ka sa pero yung sa social media sa pwede. Ayan, dito na lang para makita ng Senator. Hindi nyo kayang ilagay rito? Para for the record? Kaya ang totoo niyan, Mr. Chair, ay kung tutuusin mo, yung kanya naman binabatikos hindi naman sa ating administrasyon. Ano po? So, kaya nga binigyan namin din ng pansin ito. Naayos po ba niyo? Sa administrasyon niyo, naayos po ba niyo yung nirereklamo niya? Meron pong na-damage lang noong 2023 po kasi. O administrasyon niyo na yun? Yes, sir. Naayos po ba niyo?
Ang 2024 na po namin naayos kasi wala po kaming QRF fund ng 2023. So Mm. 2024 na ayos na po 'yun. So ayos na po. Opo, ayos po 'yun. Ano pong sabi niya bago siya yun po ba nabawi niya na naayos niyo? Pwede po ba nating sino bang ang Kasi boss, kayo yung kumbaga Opo. last touch. Alam niyo po yung last nandito, touch? Kayo yung last touch eh. Oo. tama po 'yan. Anyway po, nandito po yung aming representative po ng Mindanao projects, ano po, yung overall projects namin sa Mindanao. Nasaan Si po? Ma'am Salome, baka pwede ho natin kasi sila po yung nag-validate noong project dati. Bilisan po natin. Ma'am Baka Salome. 3 minutes na lang ako. Dapat hindi kasama Actually, po yung Senator sagot Padilla, ikaw lang ang nag-reserve kaya mas pwedeng i-extend yung inyong 10 minutes. Salome, magandang po sa inyo hapon. Pwede niyo po bang bigyan kami ng kaliwanagan dito? Dahil sa Mindanao po ito nangyayari. Alam niyo naman po na lugar ko din po yon. Kasi namatay siya o pinatay siya October 10. So itong pag-check nyo, 3 days later. I have to say po, Mr. Chair, pag kami natatanggap kami mga report, kahit sa social media lang, nagpa-validate po kami. So may mga validation po kami per region. Kaya lang dito sa case na ito, hindi namin ginamit yung region kasi nga gusto namin malaman yung katotohanan. So kung napansin nyo po, lahat ng regions doon may team, may pinadalang team. Puwera po yung region Jacob, 10. isang membro ng Maging Ayan. Lanao del Yung Sur test- Proper FIA Association. Po namin na itong irrigation ay na-implement dito sa aming lugar dahil malaking tulong po ito sa aming mga magsasaka. Lalo na sa aming mga palayan. Kung dati po ay nakakapagtanim lang kami ng isa sa isang taon, ngayon po ay nagagawa na namin 3 dahil po dito sa irrigation na to at laging pasasalamat namin sa National Irrigation Association. Regarding po dito sa irrigation, sa tuwing may maintenance po dito, nagtutulungan po yung joint po yung NIA at saka kaming mga association member na nagtutulungan sa kanila po yung materyales at sa amin po yung service. Kami po yung gumagawa sa kanila ng gagaling materyales para may saayos tong irrigation na ito. Para tuloy-tuloy yung daloy at tuloy-tuloy yung yaya. Amin pong hiling ng mga magsasaka, sana po ay kung mayroon pang improvement na pwedeng italaga nila ay gawin nila at saka sana po lahat ng mga magsasaka sa buong Pilipinas ay malagyan po ng irrigation dahil malaking tulong po ito sa kanila at naging pasasalamat po ito. Kami po ay nananawagan sa National Irrigation Association na sana po ay kaming mga magsasaka magkaroon ng kahit kunting mga kagamitan sa pagsasaka like yung harvester, yung tractor at saka yung fertilizer po. Kasi minsan po doon kami nalulugi sa fertilizer dahil sa mahal po ng fertilizer, hindi namin makuha yung halaga niya. Kapag nag-aani kami, minsan tabla. Sana po matulungan nila kami kahit konti po at saka yung mga ibang kagamitan po. Salamat, maraming salamat. Mr. Chair, Anong tanim nila? palay po. Palay. Okay, go ahead. Actually please. po kaya namin pinami-interview. Before you proceed, we'd like to acknowledge the presence of the chairperson of the Senate Committee on Finance, Senator Win Gatchalian. Thank you Yes. for joining us. Go ahead. Actually po pag nag-interview kami ng mga IAs po, para rin malaman kung ano talaga yung kailangan nila, yung actual na kailangan. And usually po, of course, yung additional sa irrigation nila and yung ating mga farm inputs, yung mga yun po yung Chairman, mabalik lang tayo Yes, ulit go ahead. sa napatay. So masasabi niyo po talaga na sa inyo pong ahensya wala pong nangyaring anomalya. Opo. Gusto ko lang po idagdag, Kasi Mr. para Chair. maliwanagan po natin dahil Opo. alam niyo po, tinawag po ang atensyon namin kasi ng mga grupo. Marami pong grupo ang humihingi ng tulong at humihingi ng hustisya. Pati po yung mga samahan ng abogado, may mga fraternity. Kaya gusto po namin liwanagin kasi siyempre kayo po yung naituturo eh. Hindi po kayo sabihin yung ahensya nyo. Opo. Yun nga po ang malungkot, Mr. Chair. Actually, nung mangyari po yan, sumulat kami kaagad sa PNP, sa CIDG, sa NBI, at nag-usap-usap nga po yung union ng mga empleyado ng SANIA at top management. Nag-offer po tayo ng reward para po sa
kung sino makapag-provide ng information, ano po, nag-offer kami ng reward money. Pero kung pagdating po sa implementation ng project, Mr. Chair, is that ang masasabi ko po, iba ang sistema ng NIA. Alam po ng ating kagalang-galang na chairman yan. Kasi po sa NIA po, pagka magsisimula pa lang ng project, kasama na po namin yung may mga irrigators association. Sa pirmahan pa lang po ng kontrata, nandyan na sila. Meron pa po kami tinatawag na pre-construction conference na kung saan ina-explain ng NIA sa ating IAs, sa municipal agriculturist at sa municipal engineer yung scope of works. At mahigpit po ang tagubilin namin sa NIA na yung 70% ng workforce doon ay dapat IAs po. Dahil ang aming mindset, kapag ka ang nagkatrabaho doon ay may sense of ownership, ay ipagmamalasakit po nila. Hindi lamang po yon, kasama rin po sila sa inspection at sa acceptance po ng project. Malabo po na magkaroon ng yung opo, dahil sila po mismo ang kasama nagtatrabaho. Meron po ba kayong suspect? Well, kami, again, tinignan ko nga po yung Sino po Meron- tinitingnan? meron- Andito po ba? Mr. Chair, isasubmit namin sa inyo yung kanyang post. Ano po, ang dami kasi lahat ng ahensya, lahat ng agency, Pag sinabi mong lahat, anong lahat? I mean, Senate, Congress, DPWH, DOH, lahat po may po na po si Kyle. Kaya po nalulungkot kami at kami nga po yung ituturo. Although tumutulong naman po kami at lahat naman po ng kooperasyon sa PNP at saka sa NBI binibigay naman natin para ma-resolve din po yung kaso. Base dun sa informasyon ng PNP, parang ano siya, di ba? Lumalabas hired assassins kasi riding in tandem ata, no? Ang pumatay sa kanya. Yung incident report sa Cagayan de Oro, no? So, well, kung ganun nga, di ibig sabihin merong nasa likod na talagang tiniyak na yun. No? May nagbayad para gawin ito. In other words, meron talaga siyang kabangga. No? Kaya nga yun ang tinatanong natin. At isa sa mga news reports, yun na nga, corruption sa NIA ang posibleng anggulo. No? Kaya nga nais nating ma-clarify ito. Mr. Chair, gusto ko pong ulitin, na yung kanyang tinutukoy ng mga projects ay projects ng previous administration. Sila ang nagpundo, sila ang nagpabid, natapos nga sa previous administration, kaya nga, bakit naman kami masasaktan? Kami naman po ay nag-imbestiga. Napatay sa administrasyon mo eh. Huwag mo na ituro yung dating administrasyon. Hindi, Lumang tugtugin na yan. what we mean, sir, Oo. is that Sino ba yung taga Mindanao na ano mo dito? Region 10. Oh, Region di ba? 10. What is your name, sir? Hello po, Mr. Chair. Larry Pranada po. Sir, ano ba ang balita dyan? Wala ka bang naaamoy dun? Sa ngayon po, under investigation po. First na nag-imbestiga sa amin. Pero kilala mo siya, di ba? Sigurado. Yes po, sir. Anong pagkakakilala mo naman kay Sir? Siya po ang aming Investigator, parang ganun, di ba? legal researcher po. O researcher. So, Yes. magaling mag-research yun. Di ba, Sir? Researcher, pambihira naman. Researcher nga eh. Pero under po siya sa legal team po namin. Oh, pero researcher. Yes po. Hindi siya abogado, researcher. Yes po. Hindi po siya abogado. Mm. Law graduate. Law graduate. Okay, Yes. go ahead. Mr. Chair, Mr. Chair, if I may. Ito po yung post niya. Ito, hindi ho niya ito. Lahat Pwede po yan- i-turn over sa amin yan Yes, para at least on Hindi po may niya record yan kami. Lahat po ng Opo, boss. Yan ang sinasabi po namin. Hindi naman kami ang talagang ano po. So, kilala mo siya, Sir? Yes May po mga po, sir. kaaway ba siya talaga? May mga kaaway ba siya? Hindi ko po masabi po yun, sir. Pero, magkaibigan ba kayo? Oo, lahat naman ng mga empleyado sa Region 10, kaibigan ko po. O, wala po ba siyang nakukwento sa inyo?
na Sa may akin, kaaway siya, meron siyang Oo. kabunggo. wala naman po. Kamusta po yung estado ng kanyang buhay? Maayos po ba? After sa kasi nag-start siya na as employee sa NIA November 23, 2022. Then nag-end siya ng June 30, 2025 kasi nag-convey siya to the sa amin sa Region 10 management that he not to renew his casual appointment po. Bakit daw po ayaw niya mag-renew? Hindi ko na po alam, sarili na po niya yun po. Tulungan na lang po niyo yung investigasyon kasi napakadami pong mga talagang humihingi po ng tulong sa amin para matulungan na mabigyan ng hustisya. Opo, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Salamat po, Chairman. Maraming salamat, Senator Padilla. Sige, isasubmit nyo to sa amin, ano? Para lang mayroon. Oo. So ito iba-ibang post tungkol sa iba-ibang ahensya, pati ang Senado, pati ang DPWH, Office of the President. Okay. O paano yan, Robin Padilla, kung merong ebidensya, merong nakita itong si Kyle ng mga kurakutan sa National Irrigation Authority noong si Digong ang presidente, 'di ba? Hindi maiwasan kasi talagang noon naman panahon ni Digong, laganap na laganap ang korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno dahil sa kanyang ginawang pag-restricted. Utos niya kay Martires diyan sa ombudsman at pagkakaroon ng bank secrecy law. So ang salin at ang mga bank account ng mga kung sino mang nagtatrabaho sa gobyerno ay hindi ma-access ng publiko, kaya ang lalakas ng mga loob nitong mga kurakot na tauhan ni Digong na magnakaw sa kaban ng bayan. Maaaring ikaw, baka saliin mo malinis, mga kaperahan mo galing sa maayos, pero hindi ibig sabihin nun, maayos din ang pinanggalingan ng pera at malinis din ang mga kaperahan ni Digong. Kung meron mang korupsyon ng panahon ni Digong, huwag mong pigiling lumabas. Kasi para yung tubol na unti-unting lalabas dahil wala namang bahong hindi sumisingaw at wala namang sikretong hindi nabubunyag. Kaya huwag kang bobo.